Hello mga kaibigan, muli ako'y bumabalik at upang ating dalawin ang lugar ng Petra. So ito sa panibago nating series ay atin namang papasukin ang kaharian ng Jordan. No? Sa ating panibagong series na ito ay ating dadalawin muli sa aking ikalawang pagkakataon ng mga larawan na aking kinunan at ipapakita sa lahat. So mga kapatid, welcome kayo sa ating presentation ng Petra, no, dito sa Jordan. So bago tayo magsimula ay manalangin muna tayo at magpasalamat sa Panginoon sa panibagong araw na ito na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Ama naming banal, purihin ang iyong banal na pangalan at maraming salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Muli, binigyan mo po kami ng pagkakataon upang kami magsama-sama at makinig at makita namin ang makabagong panahon ng Petra dito sa Jordan. Panginoon, pagpalain mo ang bawat isa sa amin muli. At ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, gagamit muli tayo ng PowerPoint at titignan natin ang ilan sa mga magagandang mga lugar na ating mga pinasyalan at aalamin natin kung ano ang ating mga nakita sa mga lugar na ito. So narito mga kapatid at titignan natin ang ilan sa mga lugar na iyan na binanggit. So dito ay napag-aralan natin nung nakaraan ano itong Tabalan. So titignan natin ang lungsod ng Petra. Okay? So ating dadalawin no ang lugar na ito. So sa ating pasimula ay panibago na naman itong aming panahon na kami ay tutungo dito at ito ay ay session 3 na ito sa aking PowerPoint. At ito ay July 11 na, no? At kami na ay patungo from Aqaba to Petra. So dito ay makikita natin ang mga lugar na tinatawag nilang Moabite land. So ito ang teritoryo ng mga lahi na ibinigay ng Diyos sa mga anak ni Moab na lahi ni Lot na pamangkin ni Abraham. Dito sa bandang kanan ng bansang Israel, no? Nasa panahon natin ngayon, ito ay ang Jordan. Sa southern part ng Jordan ay ibinigay ang mga lahi ni Moab. At yun namang northern part ng Jordan ay yung mga Ammonites naman ang ibinigay sa kanilang lupain. Kaya yung dalawa niyang anak na naging lahi ng modern day Jordan ay ang capital city ng Jordan ay itong ang Amman, no? From kinuha nila sa salitang Ammon, yung mga Ammonites. Kaya kinuha nila yung pangalang Aman dahil sa kanilang ancestor na si Ammon. No? So titingnan natin ang ilan sa mga larawan na aking kinunan. Halos katulad din ito ng mga bundok sa sa Egypt na walang mga puno. Talagang purong batong bundok ang makikita natin sa mga lugar na ito. No? At bulubunduking mga bato ang makikita. No? Ngayon, huminto kami sa isang gift shop sa pagitan ng Aqaba at ng Petra. So nag-stop over muna kami dito. Gumamit kami ng palikuran at saka ng konting souvenir na pwede naming makuha at mabili. So dito ay merong nakatawag pansin sa aking paningin. Nakita ko itong kasuotan na ito na tinanong ko doon sa nagtitinda. Dito raw ay Bedouin. Kasuotan ng mga Bedouin. At ito namang hat na ito ay ang hat na sinusuot ng kanilang mga elders. So ito namang vest na ito ay winter vest yan. No? Yan ay gawa sa animal skin yung loob niya, balahibo eh. So mainit ang ano niyan, ang temperature niyan kapag naisuot mo na sa panahon ng taglamig.
So ang sabi sa akin nung seller ay, excuse me, na ito daw ang palaging sinusuot ng mga Bedouin at ganito ang nakita ko sa Mount Sinai, no, sa Saint Catherine Monastery at parehong-pareho, no? At pag sinuot mo daw itong vest na ito kasama itong Bedouin clothes na ito, ay kompleto daw ang pagtingin sa isang tao na nagsusuot niyan. Ikaw ay complete Bedouin ang tawag sa iyo. Kaya nagpakuha ko ng larawan upang makita ko kung ano ang tingin sa isang taong nakasuot ng ganitong kasuotan. So narito nga, nakita natin ang magandang kasuotan ng mga Bedouin. At nagpatuloy kami ng aming paglalakbay patungo ng Petra. So sa palibot ng mga lugar ay ganito makikita namin, no, puro mga bato ng mga bundok, no. Madalang lang ang makikita mga puno at talagang parang desolate land, mga lugar na imposibleng mabuhay ang mga tao. Ngunit sa panahon na ito na binigyan ng Diyos sa lahi ni Lot, ang mga tao ay nabuhay ng maayos at pinagkalooban sila ng Diyos ng tubig at saka ng mga pagkain na hindi natin alam kung saan nanggaling, you know? So, yan ang mga nakita natin. So, narito, may konting blurry ang picture. Ito na yung malapit na sa Petra. So, nung kami nasa papasok na sa loob ng Petra na ay magano na, papahapon na siya. Yung araw niya ay unti-unti na nagpapaalam, no? So, nakunan pa namin ang larawan ng ang paghimlay ng araw, no? So, magandang alaala yan. Mga bandang 5:00 na kami nakarating diyan eh, no? So, umalis kami sa Tabalan eh, mga bandang mga 3:00 na, no? Ng pahapon na. So, then nung kami dumating dito na sa Petra na ay mag-5:00 na yan ng hapon na. Kaya tamang-tama, no, magdi-dinner na kami niyan. At kinabukasan ay pupunta na kami sa Petra, no? So kinabukasan nga, ito nga, nagpunta na kami dito sa Petra at ito yung sa loob ng papasok na sa loob ng lugar ng Petra, no? So nung kami pumasok diyan ay nakita namin ang sign na ito at maganda siyang tignan dahil alaala siya at maraming mga tao nagpapakuha ng larawan dito. At dito nga sa background ay yung Petra Museum, no? Lahat ng mga kanilang mga nakitang mga bagay dito sa Petra ay nilagay nila dito sa museum, no? So yan ang makikita natin diyan at ito nga ay ang portrait na cover nung kinuha namin itong photo, no? Na photo shoot namin na grupo, no? So ito ang pinaka cover picture niya. Ito yung pinakaharapan ng Petra Museum at ito ang pinakabukana, no? Patungo na doon sa lugar ng Petra. So, bago kami pumunta sa lokasyon ng Petra, ay kinunan namin muna ng larawan ng ang pasukan ng entrance na ito. At ito nga ay libre ang pagpasok dito at ito ay ibinigay sa mga tao upang makapasok sila ng walang bayad. So, kami ay patungo na doon sa lugar at ito yung pinakabukana, no? Harapan. So habang kami papunta na diyan ay ito ang mga nakita ko doon sa harapan. Mga batong malalaki rin na makikita natin diyan. At ang mga lupa nila, ang mga daan ay hindi pa sementado at makikita natin na mga bato-bato pa rin ang nasa paligid niyan. Ito na yung pinaka
daan patungo na sa loob. No? So, masaya ang maglakad sa umaga. Mga bandang alas 8 na yan eh. Alas 8:30 na yan ng umaga. So, habang kami naglalakad yan, may mga kabayo na naghihintay na ma-experience ang pagsakay sa kabayo papunta doon sa harapan ng papunta sa loob ng kuweba, no? Yung kuweba ng Petra. So, medyo malayo din eh, no? At excuse me muna. Okay, mga kapatid, okay bumabalik. Excuse me po at tayo ay medyo nagkaroon ng konting break. So, mga kapatid, tutuloy natin ang mga larawan na natin nakunan at habang tayo naglalakad ay nakuha natin ang mga larawang ito at patungo doon sa pasimula, papasok doon sa loob ng patungo sa Petra. No? So, yan ang mga larawang makikita natin no, sa palibot. Yung mga kabayo, doon sila sa ilalim naglalakad at yung mga tao naman dito sa bandang kanan. So, magkaiba ang daan ng mga tao at ito namang sa kaliwa naman ay daanan ng mga kabayo na gustong ma-experience ang pagsakay sa kabayo. So, dito pinaliwanag ng aming tour guide na kung ano ang mga use ng mga kuwebang ito. At makikita natin na ang kagandahan ng uniqueness ng kanilang bansa ay halos halos katulad din ng Egypt, no? Ang mga lugar na nakikita natin. At may mga butas ang mga kuweba at ng mga unang panahon ay yan ay ginagamit nila bilang kanilang mga kanlungan, pagpanahon ng taglamig, diyan sila naninirahan pansamantala. Minsan ginagawa rin nilang libingan ng mga kuwebang yan. At parang ginagawa talaga nilang shelter yan kasi ang temperatura na sa loob ng mga kuweba ay medyo maganda ang temperatura niyan. Hindi ganong mainit, hindi ganong malamig. You know? So halos karamihan ng mga bundok ay ginawa nila ng lugar sa loob. No? Inukit nila yan upang kanilang magawa kung ano ang mga dapat nilang gawin dyan. No? So nariyan ang ilan sa mga nakikita natin na mga daan, mga dinaanan namin at ako'y nagpakuha ng mga ilan sa mga alaalang ito na minsan lang natin ito makikita. Baka hindi na tayo makabalik dyan no? Sa darating na panahon. So yan ang mga ilan sa mga inukit nilang mga lugar dito sa Petra at kadalasan ay nung unang panahon ay maaari na maraming mga tumitira dito sa mga lugar na iyan. No? At sa aming paglalakad ay ito napuntahan na namin yung pinaka pasimula papasok sa loob ng Petra. Ito ay lugar kung saan ang mga tao ay nagsisimula na silang maghanda papasok sa loob. At dito rin mga tao bumibili ng mga souvenirs dito sa lugar na ito. So, marami silang mga souvenirs na pwedeng bilhin dyan. At ganun din pagpasok doon sa loob ng Petra. No? So, dito na, papasok na sa loob. At medyo maluwang naman ang daanan, malinis sapagkat ito ay winawalisan ng mga Jordanian para mga turista ay makita nila na malinis ang paligid. No? So, yan ang makikita natin. Ano? At ito nung araw, may tubig yan. Sa panahon ng tag-ulan, ay may tubig silang nakukuha dyan. At yan ay umaagos. Magmula doon sa pasimula hanggang doon sa ilalim, patungo sa Petra. No? Gumawa sila ng daanan ng tubig. At yan ay napakagandang mga lugar na kanilang ginawa upang madaanan ng mga tao. So ito na yung kanina na dinanan namin.
So habang kami naglalakad ay iba't ibang klaseng anyo ng mga bundok ang makikita. At ito nga yung starting point kanina. At maraming mga tao ang tumitingin ng mga produkto nila. At sila ay walang electricity kundi gumagamit sila ng mga solar panel. At diyan sila kumukuha ng electricity, ilaw, no? Kuryente. At halos kadalasan ganyan na ang nagiging kagawian na sa Petra, no? Sa lugar ng Jordan. Hindi na sila gaano dumidepende sa kuryente. No? At sa solar panel na sila dumidepende. So yan, papasok na kami sa loob at ito nga, kinukunan natin ng larawan ang ilan sa mga nakita nating magagandang mga pangitain dyan. No? Ito nga ay isang halimbawa na noong unang panahon ay pinapakita nila na ang sundalo noong unang panahon ay maaaring ganyan ang nakikita natin sa panahon natin ngayon at nung panahon ng bagong tipan no, na maaaring lumang tipan. So yan ang kanilang portrayal dito at makikita natin papasok sa loob. No? So habang kami papasok na, ay ito na ang mga nakita namin sa loob. No? Daan patungo sa loob. At merong mga idinagdag. Ito ay maaaring nilagay. Maaaring ito ay daan patungo sa ibang lugar. At maaaring ito ay harang din para sa tubig na darating, di ba? So ito ay hindi na pwedeng puntahan ng mga tao sapagkat ito ay nakasarado na. Okay? So ito po ang mga ilan mga picture natin na pupuntahan natin. So yung mga larawan natin ay medyo in-expand ko from left to right kaya ang forma ng mga tao ay hindi natural, ano? Pinalaki ko siya. So kaya ang forma ng mga paligid ay kakaiba, no? Medyo malapad. So yan ang daanan patungo sa Petra. Iba-iba ang mga anyo ng construction ng mga bato. Maaari ito ay sa tinagal na ng panahon ay nagkaroon ito ng disenyo, no? Paglipas ng maraming mga panahon. At ang refleksyon ng araw at ng hangin ay nagbibigay ng iba't ibang klase ng disenyo ng mga bato. Kung makikita ninyo ang Petra ay kulay, hindi siya masasabi mong pula, kundi kombinasyon ng iba't ibang mga kulay, ano? Burgundy, no? Ganyan ang kulay ng kanilang mga bato, no? So nariyan, no? Ang kagandahan ng mga bato na ito. At dito sa batong ito ay inukit nila ang temple o ang palace ng Petra, no? Yan. Ginawa nila ng larawan yan na ito yung lugar kung saan sila may kaharian, no? Panahon ng Nabatean Kingdom. So ito pa yung mga ilan sa mga dinaanan namin. No? Pagka napagod ang mga tao ay pwedeng upo, magpahinga. At masarap ang pakaramdam ng mga oras na iyan. Di ganong mainit. Mga 9:30 na ng umaga yan, ano? Kaya hindi ganong mainit. So napakaluwang, no? Ang lugar. Sa panahon natin ngayon, pinaganda na nila ang lugar at di katulad ng araw ay makita nyo ang daan ay nilinis nila, no? Tinanggalan nila ng mga bato at naging patag, ano, ang lugar. So marami akong mga nakuha mga larawan dito, ano, halos 1,600 ang nakuha ko ng larawan dito sa Jordan. No? Mahaba yan eh. Siguro na sa mga 30 minutos na lakad ang layo mula doon sa bungad hanggang sa loob.
Mga 30 minutes ang lakad yan. Yung nagbabantay na pulis, Jordanian police. At yan ang makikita natin dyan. No? Very friendly naman sila eh. No? At ito nga yung kuha natin. Ano? At yan ang kanilang tanod kung tawagin. Ano? At yan ay kanilang, yung kanyang mga bala ng kanyang baril ay nakasabit sa kanyang balikat. No? Ito naman yung isang Jordanian na musician. At ibang klase ng instrument ang kanyang gamit yan. No? Jordanian instrument yan. Mga Bedouin o mga nomad na mga Jordanian ng meron silang mga sariling mga musika at instrumento. Malawak yan eh. No? Kaya maraming iba't ibang klase ng larawan na makikita natin. Matagal eh. Matagal ako naglakad dyan eh. No? Ang kagandahan ng mga bato ay iba ang kulay. No? Hindi mo siya masabing pula, burgundy, brown. Hindi ko matumbok ang kulay ng mga bato. No? Iba-ibang kulay yan eh. Ito na yung pinakahangganan ng Lagusan na bago ako pumasok sa loob ay kinunan ko ng larawan ng harapan ng Petra. So nung nasa loob na kami, yan na, ang nakita namin. At napakalawak na lugar yan. No? Isang kaharian ng mga nabatian. No? Sa panahon ni Apostol Pablo ay binanggit yung yung nabatian eh, hari ng nabatian eh. No? Na nag-utos sa Damasco na isarado ang gate ng Damascus para hulihin si Pablo. Kaya nabanggit ang Nabatean Kingdom. Ito yung Petra, yun, ang kanilang capital city. No? So yan, ang makikita natin dyan. Napakaganda, no? Ang lugar na yan. At kakaiba ang mga kulay ng mga bato. No? At nilagyan nila ng harang ang kaharapan kasi hindi pwedeng puntahan ng mga tao yung loob hanggang dun lang sa harang. Siguro dati napapasok ng mga tao. Pero nung panahon namin, yan, nung kami nagpunta dyan, ay hindi na kami pinapayagan na pumasok sa loob. Kaya hindi namin nakita yung loob. So ito yung aming Jordanian na tour guide at nakalimutan ko ang kanyang pangalan. Nabanggit ko nung nakaraan at nakalimutan ko na naman. So narito ang ilan sa mga lugar na pwedeng dalawin at puntahan sa Jordan. Itong ang Petra ay isa sa pinaka mahalagang lugar dito sa Jordan at hindi pwedeng ma-miss ang lugar na ito. At ito yung side view ng Petra at ito naman yung harapan. No? So, hindi tayo magsasawa na makita ang mga larawan na ito at kung madadalaw natin ay hindi tayo magsasawang makita yan sapagkat kakaiba ang lugar na iyan. No? Isang kamangha-manghang pagtuklas, paggawa ng lugar na ito at inukitan ng kakaibang mga disenyo. No? Kaya lumitaw ang kaharian ng Petra na ito. No? Nagkalat ang mga camels no, sa harapan. At makikita natin na dito ay bahagi ito ng hanap buhay ng mga tao, mga Jordanian dito sa lugar na ito. At isang alaala na makikita natin na tayo ay pinatnubayan ng Diyos na makarating dito at makita ang lugar na ito, no? Na napakaganda. Ito ay isang souvenir shop na makikita dito at pwede rin bumili ng mga souvenirs na pwedeng dalhin pabalik. Ito ang mga camel na makikita natin at na very relaxing siya pagka nasa loob at masaya ang pakiramdam kung
tayo makakarating sa lugar na iyan. No? At maraming mga pwedeng biling souvenirs pabalik sa ating mga bansa na pinagkakanlungan. So, walang tigil, no? Kaming kumukuha ng mga larawan dyan dahil yan na lang mga pagkakataon bago kami umalis ay kumuha ng mga alaala, no? Upang pagdating ng mga panahon ay maaalala pa rin namin ang mga lugar na ito. No? So, ito yung pinakaharapan. Siguro nung araw ay ito ay maraming mga tao ang labas-masok sa lugar na ito, di ba? Ngayon ay hindi na pinapasok ng mga tao. Yan, napagandang lugar. Ito ay si David Nguyen, isang Australian Vietnamese na nakasama ko dito sa Jordan ng isang gabi sa hotel. Nag-share kami ng room. Siya ay nag-travel na maraming mga bansa, no? Siya ay nag-aaral ng medisina, no? Medicine student siya. At siya ay nag-aaral sa University of Australia. At ipinanganak siya sa Australia. Kanyang mga magulang ay Vietnamese. So dito ay makikita natin ang ilan sa mga tao, mga lugar na nagpunta at lugar na kung saan inukit ang lugar na ito sa mga bato at kamanghamanghang disenyo ang ginawa sa lugar na ito. At yung yungib na yon ay maaaring isa sa mga yungib na ginagalawan ng mga taong sinaunang namuhay sa mga lugar na ito. Di ba? Kapag nasisinaga ng araw, ay iba ang kuha natin. May mga panahon na napakaganda ang larawan, no? Depende yan sa sikat ng araw. At pagka ang lugar kung saan ka kukuha ng larawan ay maganda at walang gaanong reflection, ay makikita mo na maganda ang makukuha mong larawan dito. Yan. Yan ang Petra, mga kapatid, no? At itong mga kasama ko ay mga American yan, no? At ito ay isang nurse sa Amerika. Ito naman ay may sariling business sa Amerika. No? So yan, ang palibot ng Petra, mga kapatid, kaibigan. At ito yung pinakabukana ng kuweba na pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung aming Jordanian tour guide. No? At iba't ibang klase, ano, ng mga disenyo. Itong bato na ito na makikita ninyo ay isa sa mga bato na dinala ko, no, papunta sa Pilipinas at naipamahagi ko ang ilan sa mga batong ito na dinala ko na galing dito sa Jordan, Petra. Itong batong ito ay narito sa akin ngayon at ito hawak ko ngayon. No? Ito yan, itong hawak kong yan. At yan ay ating naging alaala, no, sa panahon natin ngayon. At ito ay aking isa sa mga collection. Isang pirasong bato lamang ang aking nadala. No? Ito lamang ang nadala ko mula dito sa Petra. Itong ang larawan na ito na makikita natin. At yung mga ilang mga bato na yan ay napamahagi natin sa mga tagapangaral natin sa Pilipinas. Binigyan natin sila ng tig-isa-isang mga bato. At bilang alaala na nanggaling dito sa Jordan ng batong yan, dito sa Petra. So ito na yung pinakahilalim ng Petra, no? Kikita niyo yung pag-carve ng stone, no? Kamanghamanghang disenyo na ginawa sa lugar na ito. Yun ay aming grupo, no? Nung kami ay magpapaalam na, ay mga bandang alas 11 na yan eh. Alas 11:30 na. Kami ay magpapaalam na. Mga siguro 2 oras mahigit kaming naglagi dito sa lugar na ito. At
mga 2 oras mahigit okay na yun. Matagal-tagal na rin yun. Marami ka nang magagawa at saka malilibot niyan sa lugar na iyan. Kaya nung kami ay nagkaisa na, nababalik na, ay nagkaroon na kami ng family photo. Lahat ng kagrupo namin ay magsama-sama upang magkaroon kami ng alaala dito sa Petra. So nakakuha ko ng maraming mga photos dyan. 3 o 4 ata na shots. So ito yung mga pulis na nagbabantay. At para kung may kaunting kaguluhan, ay sila ang magre-responde. Yan, nung kami pabalik na, ay unti-unti na kaming may mga nauna na, may mga nag-arkila ng mga side track kung tawagin yan, ay kami naman ay naglakad patungo doon sa unahan. No? So ito nakikita ninyo ay isang spice yan. Itong nakikita ninyo ay spice na isa sa mga dinala ng mga pantas noong ang Panginoon Kristo ay pinanganak sa Bethlehem. Ito ay frankincense spice. Nung inamoy ko yan ay napakabango niya. Kaya bumili ako ng isang pakete niyan at narito, yan, dala-dala ko. Ito ang frankincense spice. Itong hawak kong ito at saka ito nakikita nyo sa larawan ay iisa yan. Iisa yan. Ito ay makikita natin sa aklat ng Ebanghelyo ni Matthew chapter 2 verses 1 hanggang 2 tsaka ng verse 11. Frankincense ang tawag niya. Yan ay gawa sa iba't ibang halaman. Mga mga flowers, mga petals at pinagsama-sama at naging frankincense. Ito ay ginagamit kapag may namamatayan, At ganun din magandang gawing spice sa bahay. Magandang amoy. Nilalagay sa mga may mga usok, At binubuga ng usok ang amoy ng frankincense. At ganun din ito, makikita ninyo ay ito ay mira. At ako'y bumili din yan ng isang pakete niyan at ito nga, dala-dala natin. Ito, yan. Ito nakikita nyo sa larawan at saka itong hawak ko ngayon ay iisa yan. 10 yan, 10 Jordanian dollar kung tawagin yan. At ito naman ay isa sa mga dala ng pantas na tao nung ang Panginoong Kristo ay pinanganak sa Diyos sa Bethlehem ng Juda. So nagdala sila ng ginto, mira at saka frankincense. Yan ang kanilang binigay na regalo sa ating Panginoong Kristo nung siya ay pinanganak sa Bethlehem ng Juda. Ito ay mira na nakikita ninyo ngayon. Yan ang mga iba't ibang klase ng mga spices dito sa harapan ng Jordan at maraming paggagamit niyan, iba't ibang klase ng paggamit ng mga spices na iyan. At nung ako'y pumasok dito sa loob ay maaamoy mo yung iba't ibang klase ng amoy na pinagsama-sama. Kaya iba ang klase ng amoy na kapag pinagsama-sama lahat ay iba. Nagkikreate ng ibang klase ng amoy. Kung hindi tayo sanay sa mga itong amoy, ay maninibago tayo sa mga amoy na maamoy natin dyan. So, nung sa Bukana, makikita natin itong mga pulis na ito ay nagro-ronda kasama ng kanilang kabayo. At nung ako ay nandun na kami sa Bukana at papunta na kami doon sa welcoming pagpasok. Sinabi ng aming tour guide ay pwede kayong sumakay sa kabayo sapagkat kasama sa package ninyo yan. So bigyan na lang nyo ng tip yung mag-aalalay sa inyo at parang pampalubag loob. Dito kasi sa Jordan, mahirap ang buhay kaya dito uso ang tinatawag na scam. Kahit namang saang lugar uso ang scam eh. Ay wag dito
kung tayo pupunta ay huwag tayong basta-basta magbibigay ng pera doon sa mga taong hindi ka binigyan ng serbisyo. Kasi kapag ka binigyan mo ng pera yung tao na hindi naman tumulong sa iyo, kukunin yan. Tapos yung nagbigay ng tulong sa iyo, ay hihingi din ng pambayad sa iyo na ginawa ang tulong sa iyo. Kaya yung ibinigay mo sana ng tulong doon sa taong hindi tumulong sa iyo, ay mapupunta sana doon sa taong tumulong sa iyo. Kaya magdidiman sila na bigyan mo sila ng tulong dahil sa kanilang serbisyo. Kaya uso ang scam dito sa Petra. No? Kahit namang saang lugar, uso ang scam eh. Minsan, kapag hindi mo sila nabigyan, magagalit, nagmumura. No? Nagwawala. Ganyan ang ilan sa mga nakita namin. Kasi yung isang kagrupo ko, na Vietnamese Australia na hindi niya binigyan kasi nagbigay na nga siya doon sa sa pinaka-leader. Ayaw pumayag nung nagdala sa kanya na naglakad, nagpakahirap, ang nakinabang yung coordinator nila. Kaya nagalit sa kanya na hindi siya binigyan ng bayad sa pagsakay sa kabayo, no? Kaya ganyan ang sistema na dapat maging maingat din tayo sa mga taong karapat-dapat na tulungan, bayaran, hindi yung sa mga taong tatanggap lamang ng tulong pinansyal na hindi sila kumilos, na hindi nagtrabaho, 'di ba? Kailangan pagtrabahuhin din ang perang matatanggap. Hindi yan binibigay ng libre sa mga tao, no? Pinaghihirapan ng pera eh. Kaya ito ang lumang larawan ng Petra ng mga sinaunang panahon at nakuna natin ng bahagya. At ito yung mga panahon na wala pang tao diyan sa Petra. Excuse me. Ay nakuna ng larawan, no? Nung hindi pa gaanong pinupuntahan ng mga tao ang lugar na ito ay kakaunti pa lamang ang mga nagpupunta diyan. So ito yung mga lumang larawan na makikita natin ang lugar na ito at doon sa mga background sa kabila, ito yung mga syudad, bagong syudad na ng malapit sa Petra. No? So ngayon, bago tayo magtapos, titignan natin ang ilan sa mga background ng lugar na ito. At nga, itong ang umagang ito ng July 11 ay binisita namin ang kamanghamanghang ruta ng bundok ng Petra. No? Ito ay kilalas na pinaninirahan ng mga Edomita. Dito nanirahan ang mga inapo ni Esau, no? Mga Edomites. Simula na ang paglilibot sa magitan ng paglalakad sa Sik. Yung Sik, ang pangalan niyan, yung lugar, yung mga bato na nakita ninyo kanina na mga dinaanan namin. Yun ang tawag na Sik, yung mga bato sa pagitan, magkabilat sa kaliwat kanan, papatungo dito sa Petra. Isang napakalawak na bitak, no? Sa Nabatian Sandstone, patungo sa lungsod ng Petra, na inukit mula sa rosas na pulang bato. No? Yan pala ang kulay ng mga batong ito, rosas na pulang bato. So yung treasury na Al-Canes ay isa sa mga pinaka-eleganteng labi ng sinaunang panahon. Sa kabila ng El Canes ay napapaligiran tayo sa magkabilang panig ng daang-daang inukit at itinayong istruktura ng Petra. So pag-alis ng Petra ay naglakbay kami pahilaga sa King's Highways kung saan sa kanluran ay tinatanaw namin ang burol na nasa hangganan ng Dead Sea. No? Nasa kaliwa ang Dead Sea. Ito ang lugar ng palasyo no, kuta ng Macareus, nasa tuktok ng burol, kung saan pinugutan ng ulo si Juan Bautista. No, dinaanan namin yung Macareus na yan. Magdamag ako sa Aman para sa susunod na 2 gabi namin. No? Kaya ang lungsod ng Petra ay hindi binanggit sa Biblia, no? Sa pangalang iyan. Sa halip ito ay tinatawag sa Hebreon itong pangalang Sela. No? Yan ang pangalang Petra kasi ang Petra wikang Griego yan eh. Na ang ibig sabihin ay malaking bato, no? Big rock. Sa wikang Hebreo ang Petra ay Sela, no? Ay binanggit sa Isaiah chapter 16 verse 1 at chapter 2 2 Kings chapter 14 verse 7. So ang Petra at Sela ay parehong nangangahulugang bato, no? Isang angkop na pangalan, yamang karamihan sa lungsod ay inukit sa mga batong buhangin. So matatagpuan ng Petra, mga 50 milya sa timog ng Dead Sea.
170 miles sa timog kanluran ng modernong Amman, Jordan. No? So ang pangunahing daanan ng Petra ay sa magitan ng isang makitid na siwang na tinatawag na Sik, yung dinaanan namin, no, sa larawan. Makikita ninyo na humigit kumulang 1 milya sa mabundok na lupain. So ang Sik ay nagbigay ng mahusay na likas na depensa para sa mga naninirahan sa Petra. Maraming manonood na ang pamilyar, no, sa Sik at sa Treasury Building ng Petra, no, na itinampok sa pelikula na ginawa ni Harrison Ford noong 1989, no, yung Indiana Jones and the Last Crusade. Dito niya ginawa yung pelikulang yan, yun, sa harapan ng Petra. So ang Petra ay nasa lupain ng mga Edomita, no? Mga Edomites na mga inapo ni Esau. Ang Israel at Edom ay palaging nagkakasalungatan, no? Na laging naggegera yan, nag-aaway yan. Simula sa pagtanggi ng Edom na si Moses at ang mga Israelita ay dumaan sa kanilang lupain, no? Patungo sa Kanaan. Numbers chapter 20 verses 18 to 21. So sa mga taon ng kaharian, no, si Haring Saul at Haring David ay parehong nakipaglaban sa mga Edomites. No? Makikita natin yan sa 1 Samuel 14 verse 47, 2 Samuel chapter 8 verse 13 to 14. Sa panahon ng paghahari ni Haring Josaphat, sinalakay ng Edom ang Juda at naitaboy, no? 2 Chronicles chapter 20. Na maglaon ay nakipaglaban si Haring Amaziah sa Edom at nakontrol niya ang Petra. Pinangalanan itong Joktil, no, ni Haring Amazias. 2 Kings chapter 14 verse 7. So ito yung actual na lugar na ito, no? Ang nasakop ni Haring Amazias. Joktil ang ipinangalan niya sa lugar na ito. Nang wasakin ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylon ng Jerusalem noong 586 BC, no, ang mga Edomita ay nagbigay ng tulong at aliw sa kaaway, no? Binanggit yan sa Psalms 137 verse 7. Kaya kumampi ang Edomita sa mga Babylonians. Dahil dito maigpit silang hinatulan ng mga propetang sina Isaiah, Jeremiah, at saka si Obadiah. No? Isaiah 34:5 and 8 at saka Jeremiah chapter 49 verse 16 to 18. No? So kaya nga sinasabi ng Biblia kapag ang kaaway ay pumanig sa kaaway ng Israel ay sila rin ay malulupig. Kapag sila ay umanib sa bansa ng Diyos, sila ay ipoprotektahan ng Diyos laban sa mga kaaway. So sa mga taong 400 BC, no, ang mga Edomita ay pinalayas ng mga Arabian na nabatian. No? Kaya ito na ay lumipat na sa paghahari at pangangalaga ng mga nabatian mula sa mga Edomita na dati na mga Edomites ang naghahari sa lugar na ito. Anong panahon ni Pablo ay mga nabatian na, mga Arabian nabatian na ang naghahari. No? Pinalayas nila ang mga Edomita sa lugar na ito. Ginawa ng mga taong ito ang Petra na kanilang kabisera at kinokontrol ang pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang mga karaban na dumadaan sa teritoryong ito ay kailangan magbayad ng buwis sa mga nabatian na sa parang ito ay naging napakayaman nila. Kaya nakapagtayo sila ng magandang palasyo, templo, teatro, at mga libingan na hinukay mula sa matitibay na bato sa kanilang kabiserang lungsod. Sa mga huling siglo na, ang mga karaban ay sumunod sa iba pang mga ruta sa pagitan ng silangan at Europa. Natuyo ang trapiko sa teritoryong nabatian. Naging desyerto ang lugar na ito at nakalimutan ng Petra. At sa loob ng maraming siglo, ito isang maalamat na lamang na lungsod. Nakalimutan itong lugar na ito. Wala nang gaanong tao nagpupunta rito ng matagal na panahon. Ang lahat ng mga sanggunian sa banal na kasulatan ay tinuturing ng mas mataas na mga kritiko bilang mga katang-isip lamang. Inaangkin nila ang hindi pag-iral ng Petra bilang patunay sa hindi pagiging maasahan ng kasulatan. So ganyan naman ang iniisip ng ibang mga tao. So noong taong 1812, merong isang taong nangangalang Johann Burckhardt, isang Swiss explorer na nagkunwari at nagpanggap bilang isang Arabian Sheikh.
ang nawawalang lungsod, no? Nagkunwari siya upang apuntahan niya ang lost city na ito ng Petra. Nang ilathala niya ang kanyang ulat, tila hindi kapanipaniwala na ang gayong kaakit-akit na lugar ay maaaring umiral lamang sa 161 kilometers sa timog ng Jerusalem nang hindi nalalaman. Diba? Kasi sinasabi sa Lumang Tipan, no? Sa aklat ni Isaiah na itong lugar ng Sela ay susumpain. No? At hindi na paninirahan ng mga tao sa matagal na panahon. Kaya naman yan ay natupad, no? Sa mga hula ng sinabi ng Panginoon sa propeta Isaias at kay Jeremiah at ganoon din kay Hosea. No? So dahil sa hindi matatag na sitwasyong pampolitika sa gitnang silangan ay halos imposible ang mga pagbisita sa Petra. No? At itong mga nakaraang taon ay lamang ay naging madaling mapuntahan ng mga turista ang sinaunang lungsod na ito. Pagkatapos ng COVID, no, ang time na yan, ay bumuhos ang mga turista sa buong mundo. No, kasama na kami noong itong nakaraang July and August na ito. Sapagkat sinamantala namin na ang COVID ay hindi na gaanong tumataas ang bilang sa buong daigdig. Kaya naman sinamantala namin ang pagkakataon na makapunta sa lugar na ito. So inilarawan ni Propeta Obadiah ang mataas na lugar ng Petra at ang pagtitiwala ng mga naninirahan dito. Gayunpaman, hinulaan ni Propeta Jeremiah na ang lungsod ay mawawalan ng kapangyarihan at magiging walang tirahan. Ano? Nabanggit natin to kanina. Obadiah chapter 3 hanggang 4. Jeremiah chapter 49, 16 to 18. So yan mga kapatid, ano? Ang ilan sa mga kwento, kasaysayan ng Petra. Sa panahon ng Bagong Tipan sa Book of Acts, sa panahon ni Pablo, at yung binanggit dito sa Acts chapter 9 verse 23-25 at saka chapter 11 verse 32-33, si Haring Aretas the Fourth. Siya ang hari ng Nabatean Kingdom nung panahon na yan. At ito ngang Petra ang kanyang kaharian. No? So nga binanggit dito na Paul says that the government, the governor, literally ethnarch, under Aretas, the king was guarding the city noong time na yan. Kaya siya, ang mga Kristiyano sa Damascus ay tinulungan si Pablo na ilagay sa isang malaking basket at tinuhulog sa labas ng wall ng Damascus. Si Aretas IV ang binanggit dito sa Acts chapter 9 at saka chapter 11 ay isang Nabatean ruler. Ang kanyang jurisdiction ay i-extend to Damascus hanggang sa Damascus ang kanyang kaharian. Ang hari ay whose rule extended from 9 BC before the birth of Christ to AD 40. Matapos na ipako sa krus ang ating Panginoong Kristo. Siya ay father-in-law ni Herod Antipas. Kaya naman merong kwento diyan, no, sa aklat ni Josephus na nung itong anak nga ni Aretas the Fourth ay dinivorce ni ni Herod Antipas, ay nagalit itong si Haring Aretas, no, ipinagpalit niya itong si Herodias dito sa anak ni Aretas the Fourth. At kinuha pa ni Herod Antipas itong si Herodias na asawa ni Philip na kanyang kapatid sa ama. At dahil dito nagalit si King Aretas IV at ginera itong si Herod Antipas. At nagwagi itong si Aretas IV ng Nabatean Kingdom at itong si Herod Antipas ay nag-self-exile, no, sa Europe. At ito ay hindi na bumalik sa Judea hanggang sa dumating na ang mga Romans ay wasakin na ang Jerusalem. So this chronological note let us know that Saul's conversion was prior to AD 40. No? Yung kanyang pagbabalik loob sa Panginoon ay nangyari yan bago mag-AD 40. So ito yung Nabatean inscription, no? Mentioning King Aretas na nasa Vatican Museum na ngayon, nasa Italy. No? So ito yung yung nahukay diyan na nagpapatunay na itong si Aretas ay naghari dito sa
Petra, no? Nabatean ruler. No? Yan. Ito yung makikita ninyong Nabatean inscription sa bato. Inukit sa bato. Si Dr. Arrigo Corazza ay nagkaloob sa atin ng pina inano niya tinranslate niya itong sa mga salitang ito, mga letrang ito sa ating modernong wika. Ang winika niya ay isa-isang mga letra ang kanyang tinranslate na ang ibig sabihin ay nabatian sepulchral inscription referring to the 46 years of the King Aretas, 37 AD, who is quoted by the Apostle Paul who converted around this time. So yan ang nakita. For those who may have forgotten, the Nabateans were responsible for the beautiful temples and tombs we see when we visit Petra. Sila ang gumawa niyan ng mga temple na iyan. Pinaganda nila. So mga kapatid, dito na natin tinatapos ang aming paglalakbay at kami ay tutungo na sa Amman, Jordan. Pagkatapos niyan ay bumalik na kami sa aming hotel at mag-overnight na kami. Kinabukasan ay tutuloy na kami sa Amman, Jordan. So mga kapatid, dito natin muna tinatapos ang ating presentation at susunod na mga araw naman ay Amman naman ang pupuntahan natin, bibisitahin at titignan natin ang Roman Amphitheater dito sa Amman, Jordan. So mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat at natapos na naman muli ang ating Jordanian tour. Tayo magpapaalam na dito sa pagbisita natin dito sa Petra. So maraming salamat sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Diyos saan man kayo naroroon at sumayin niyo ang kanyang biyaya at pag-ibig, pagmamahal sa lahat ng panahon ng ating buhay. Sa pangalan ni Jesus, tayo muling magpapaalam na. We'll see you again. God bless you all.